Sa pananalasa ng bagyong Nika, kaliwat kanan na pagguho ng lupa na itala sa Cordillera Region. Road clearing operations isinagawa para mabuksan na ang ilang mga apektadong kalsada. Si Janice Denise ng PTV Cordillera sa Sentro Balita. Sa pananalasa ng bagyong Nika sa rehiyon Cordillera, kabi-kabilang pagguho ng lupa ang naitala sa iba't ibang lugar. May mga napinsala ring ari-arian at mga gusali. Sa Apayao, pansamantalang isinara ang Far North Luzon General Hospital and Training Center. Ang outpatient department nito matapos masira ang kanilang gusali. Pinayuhan ng mga pasyente na pumunta sa emergency room o magtungo muna sa malapit na healthcare facilities. Sa Kalinga, nilipad ang bubong ng isang bahay sa Barangay Naning, Tabuk City dahil sa malakas na hanging dala ng bagyong Nika. 6 na residente ang lumikas muna sa paaralan. Sa Mountain Province naman, sarado ang ilang bahagi ng Baguio Bontoc Road dahil sa rock slide at landslides. Natabunan naman ang isang sasakyan sa Alab Buntok dahil sa pagguho ng lupa sa kalsada. Sa lalawigan ng Benguet, nag-overflow ang Agno-Banay-Calagan River sa Loob Bugyas, kaya inabisuhan ang mga residenteng malapit sa ilog na lumikas. Sa Ifugao, one-lane passable lamang ang Mayuyaw Aguinaldo Road dahil sa pagguho ng lupa sa Sitio Loob Barangay Liwo at Barangay Batu Alatbang. Sa Aguinaldo, hindi rin madaanan ang Banawe Alfonso Lista Road dahil sa malaking landslide sa Galunogan section. As of 5 o'clock ng umaga ngayong araw, aabot sa 50 National Road section sa Cordillera ang nananatiling nakasara dahil sa bagyong Marce at Nika dahil sa pagguho ng lupa at pagbaha. Puspusan ngayon ang isinasagawang road clearing operations upang mabuksan na ang mga kalsada sa mga motorista. Ongoing po yung clearing operations natin. Nag-open po sila ng mga road lines natin. At saka naghahanda rin po kasi may typhoon na darating. Sa rehiyon Cordillera, aabot sa mahigit 4,000 na pamilya ang apektado dahil sa bagyong Nika na binubuo ng halos 11,000 na katao mula sa 153 barangay. Karamihang lumikas ay mga residente sa Abra. 3 bahay na rin ang totally damaged habang 44 ang partially damaged. Dahil sa epekto ng bagyong Nika, suspendidong muli ang klase sa lahat ng antas sa Baguio City at Benguet. Klase naman sa lahat ng antas at trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan ang suspendido sa Abra ngayong araw. Pagkatapos ng bagyong Nika, sunod naman ang bagyong Ophel kaya patuloy ang paalala ng mga otoridad sa pag-iingat ng publiko. Tuloy-tuloy po sana yung ating mataas na preparedness status dito sa Cordillera. And let us address yung challenge ng logistics. Kasi mayroong mga areas na depleted na yung mga resources. Samantala sa Ilocos Region naman, nagbigay ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mahigit 117,000 na food packs sa mga apektadong pamilya sa Ilocos Region kahapon. Mahigit 96,000 food packs ang naipamahagi sa Pangasinan, higit 11,000 sa Ilocos Norte, mahigit 8,000 sa La Union at halos 2,000 sa Ilocos Sur. Dahil sa bagyong Nika, isinagawa ang preemptive at forced evacuation sa bayan ng Quirino, Ilocos Sur, Bacara at Pagudpud, Ilocos Norte at Bangar, La Union. Nananatili pa ang ilang apektadong residente sa mga evacuation center. Nagsasagawa rin ang mga social worker ng DSWD ng psychosocial first aid sa mga batang biktima ng bagyo. Janice Denise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.